Haharap daw si dismissed Mayor Alice Guo sa Senado kung kakailanganin. Pero sa ngayon, mananatili raw siya sa PNP custody. Magkakausap natin si Attorney Stephen David, ang legal counsel ni dismissed Banban Tarlac Mayor Alice Guo. Magandang tanghali po sa inyo, Attorney David. Salamat po sa oras. Magandang tanghali sa iyo. Attorney? Magandang tanghali sa iyo. Opo, medyo nawawala po kayo. At marami rin. Dikit ko na, attorney, Narinig mo? Opo. Marami po kasi ang naghanap sa inyo dun sa pagdating ni Alice Guo sa bansa kaninang madaling araw. Sino raw ang legal representative niya? Bakit wala po kayo? And then, andun yung law partner ko, si Attorney Hamila at si Attorney Mamuri. Baka hindi lang nila kilala. Sila yung nag-assist kasi maghapon ako sa Senate tapos dali ko pang kausap. Mga launa na tapos yung mga meetings ko eh. Opo. So, ang pumunta yung law partner, tsaka marami naman kami sa law office. Opo, basta nananatiling kayo po ang legal representative po, ang law firm ninyo ni Alice Guo. Kanina magkasama kami. Opo. Ano na po, kamusta na po, nakausap nyo na po, si Alice Siya Guo? mismo, Kamusta po, ano share, pong napag-usapan nyo? Hindi kami masyado makapag-usap ng maayos kasi may mga PNP na nakapaligid. Siguro mamaya after lunch or makapag-usap kami. Pero siyempre ang concern niya yung pagharap niya sa mga kaso niya. Physically po ay nagkaharap kayo or over the phone lang? Hindi, magkasama kami sa PNP, sa Camp Crame. So kayo po ba ay on your way to Tarlac as well? Hindi, pinapunta ko doon yung law partner tsaka yung lawyers doon, nandoon. Kanina, hindi na ako sumunod at meron lang akong kakausapin. Pero pagbalik nila, babalikan ko siya sa Camp Crame mamaya. Okay. Bakit po nagdesisyon ang inyong kampo na wag munang magpiyansa sa warrant of arrest ni Alice Guo sa Capas Regional Trial Court? Well, kasi right now, meron siyang pending warrant sa Senate, di ba? So, kung magbe-bail siya, hindi rin naman siya makakalaya. Magkakaroon lang ng panibagong di ba, detention facility sa kanya. Might as well dito na lang siya sa PNP custodial para hindi na siya palipat-lipat pa. Oo. Pag malapit nang ma-release siya sa Senate dahil sandali lang naman yan pag nag-testify siya doon, matapos yung participation na doon, i-release siya doon, magbe-bail na siya sa RTC. Okay. Pero kahit na po hindi siya nag-bail, ay magbayad ng piyansa, anytime na ipatawag po siya ng Senado, pupunta na lamang po siya doon. Ganun po ba yun? Pwedeng ganon. Wala kasi siyang control sa sarili niya ngayon dahil nakadetain siya. So, siyempre, ang magde-decide niyan, yung PNP. Ang padadala ng sulat ng summons ng Senate, yung PNP, hindi na siya kasi wala naman siya magagawa. Kahit gusto niya mag-attend, depende sa Senate yan, ay sa PNP yan. At saka depende sa court order, kung papayagan siya ng court na malipat sa Senate. Kasi may mga witnesses sa Senate na hindi pinapupunta ng court. At sumang-ayon naman po si Alice Guo doon po sa naging desisyon nyo na wag na muna. Is it for her own safety? Kasi kung siya ay nakakulong at tuwing itatransport siya, mayroon siyang security every time na siya babiyahe. Ganun po ba? Ate, yung pag-post ng bail, siyempre decision ng client yun, hindi naman ako. Advisor tayo, counsel tayo eh. Siya yung magde-decide, no? Pero siyempre, dinidiscuss natin yung pros and cons. So, it will be up to her kung ano magiging choice niya. At ano po yung naging main consideration kung bakit nga po she decided not to post bail? Yung pag-post niya ng bail, depende. Kasi kung sabihin ni RTC judge na i-detain siya sa provincial na Tarlac, edi magpo-post na lang kami ng bail kasi malayo yon. Pero kung sabihin na, sige, maintain natin status quo, dali mo na lang siya sa PNP custodial, edi sa PNP custodial na lang siya, hindi na muna siya magpo-post ng bail. Opo. I think tapos na po yung sa pagharap niya sa Capas RTC. Ano po ba ang update doon? Ano po ang desisyon ng korte? Actually, kanina pa ako, alamin ko yung law partner ko doon kung anong nangyari. Right after we talk here,
tatawagan ko para ma-update ako. And then after this po, ano pa po ang susunod na mga hakbang ng ninyo po sa inyong Well, kliyente? Siyempre, una, alamin ko kung ano nangyari, paano siya nakatakas, di ba? Kasi i-prepare natin siya sa Senate hearing sa Monday. Pagkatapos, siyempre, i-prepare natin yung mga kailangan niyang pirmahan na naantala na matagal na panahon dahil wala siya para makasagot tayo sa mga COMELEC, DOJ, di ba, sa AMLA. So, kailangan natin lahat makausap siya. So wala pa po kayong nade-discuss talaga? Like sasagutin ba niya lahat, yung mga aligasyon sa kanya at kung ituturo niya yung mga tumulong sa kanya sa pagtakas, wala pa pong ganong detalye kayong napapag-usapan? Wala kaming napag-usapan ganon kasi nga maraming PNP security plus sa ano pa siguro yan, baka tomorrow or later in the day. Personal na humingi po ng proteksyon si Alice Guo kay DILG Secretary Benhur Abalos dahil umano sa banta sa kanyang buhay. Yung naging assurance po ni Secretary Abalos pangaraw ang dahilan kaya ang saya-saya daw ho niya doon sa mga picture at I'm sure nakita niyo po yung kanyang mga posting sa mga photos. Matagal na po ba ito at gaano ba kaseryoso yung mga bantang sinasabi ng inyong kliyente, attorney? Actually, Cheryl, kaya nga hindi siya makasurrender, although gusto niya. Kasi hindi ko kasi yan pwedeng sabihin dati dahil sa lawyer-client privilege. Pero since siya rin naman na nagsabi na, pwede ko namang i-confirm yan. Talagang may mga takot talaga siya doon coming from the inside of the government, outside of the government, tsaka sa mga mafia daw, mga Chinese spy, daw. So talagang masyadong matindi yung takot niya, kaya hindi niya alam kung saan siya pupunta o magtitiwala. Kaya naintindihan ko din siya, but hindi niya masabi sa akin exactly kung saan siya. So, baka sabi kasi niyo nakabag yung cellphone ko, Opo, sabi niyo nga po ay Chinese mafia and maging sa government, mayroon pong mga banta sa kanya from our government officials? Hindi natin masabi yun Actually, yan ang mga speculations niya, yan mga theory niya. Siyempre, hindi naman natin siguro mapagkakailan na mayroong mga involved din sa loob ng gobyerno, di ba? Baka mamaya, alam mo na, hindi natin masabi. So, yun ang takot niya. Kaya hindi niya alam kung saan siya pupunta. Pwede ba siya magtiwala sa loob ng gobyerno? O pwede ba siyang magtago na lang para siya na lang dumiskarte kung paano siya may stay safe? So, yun, naintindihan ko siya dun Kaya hindi ko rin talaga siya mapilit na igibat niya yung kanyang security para humarap sa mga courts. At una nyo na rin pong sinabi, Attorney David, na kinumpirma na gusto nang sumuko nung kapatid ni Alice Guo na si Wesley Guo. Sino po nakipag-coordinate sa inyo? Personal nyo po ba siyang kakilala at nakausap? Hindi, nag-uusap kami ni Wesley sa cellphone lang. Actually, hindi ko pa siya nakausap since last night. Pero ngayon, dami niyang text nga, dami niyang tawag na gusto nga niyang sumurrender. Pero hindi ko pa siya nakausap. So, siguro mamaya din, kausapin ko yung detail para ma-coordinate ko sa authorities paano yung proseso ng pagbalik niya. At nasan daw po ba siya ngayon? Hindi pa niya sinabi. Last night, wala pa siya sinabi. So, mamaya, malalaman ko kung talagang decided na siya. Napakababa kasi ng moral niya ngayon kasi bunso siya, mga ate niya nandiyan na. So, as well, sumama na siya doon sa kanila doon. Ito po bang si Wesley Guo, mga ilang taon po? May edad na rin yan, pero bunso siya sa kanila. Noong pong magkausap kayo, nandoon ba sa tono ng boses niya yung pangamba sa kanyang security? Oo naman. So may banta rin po sa kanyang buhay? Hindi ko alam Sila kasi yung nagsasabi niyan Actually, nire-relay lang nila sa atin yan. Alright. Well, patuloy na lamang po kaming hihingi sa inyo ng update, attorney, since sabi nyo nga po ay makakausap nyo pa lamang yung inyong legal team, kasamang legal team after this call. Marami pong salamat for taking our call. Thank you. Attorney Stephen David, ang legal counsel ni dismissed Banban Tarlac Mayor Alice Guo.